Halo sa lahat. Shoutout dyan sa Pilipinas. Madalian lang po. Ito Shoutout dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. Okay, bagong lahat, please subscribe. Please follow and share sa aking Facebook. Okay, mga bossing, mga madam. Okay, ang pag-usapan natin itong mga galamay ni Inday Sayad. So itong mga galamay ni Inday Sayad unti-unti nang unti-unti nang nauubos. Katulad ni Jason Sa, okay, si Eloy Bogres, sigurado ako makukulong din 'yon. So wala na. Talagang ito si Inday Sayad, hindi pwedeng pamarisan ito kasi nga may sayad eh. Oh, may saltik eh. 'Di ba? Hindi siya pwedeng pamarisan. Bakit sa pamarisan? Oh, Vice Presidenta ka. Vice Presidente ka ng Pilipinas. Isa ka sa pangalawang mataas sa Pilipinas na presidente, Vice President. Pero ang problema, may saltik ka. So dapat hindi ka pamarisan kasi ang mangyayari sa iyo, ang mangyayari na nakukuha yung mga kabataan sa iyo. Walang napupulot na aral kay Inday Sayad kasi nga hindi nga maganda siya, hindi siya magandang pamarisan eh. Oh, pagka nag-deliver ng salita wala sa hulog. So paano magiging presidente yan sa Pilipinas kung ganyan? So yung mga galamay niya ng mga fake peddlers unti-unti nang nakuan na nababawasan. Yung tatlo, si Eloy Bogres saka yung dalawa. So may mga warrant of arrest. Si Jason Sa nakulong ayun. Sa Lunes pa makalabas yan for sure. 'Di ba? Si Silis, ayun. Si Badoy na doktor na, sinungaling pa. 'Di ba? Ubod ng mga sinungaling. So ito sila mga busing, mga madam, itong mga galamay ni Inday Sayad, tuliro na ito eh. Tuliro na sila eh kasi nga hindi na nila alam kung anong gagawin nila sa pamimiki eh. Lahat gagawin nila. So talagang yun ang utos ng kanilang poon sa Inday Sayad eh. Lahat gawin ninyo para lang bumagsak si PBBM, ang aming mahal na Pangulo. Ang problema, walang nakikinig sa kanila dahil ang mga tao ngayon diyan sa atin sa Pilipinas matitino na. Alam na nila yung yung mga tama, alam nila yung anong tama. Especially sa mga kabataan ngayon, medyo talagang magagaling na nila. High-tech na sila, kumbaga sa computer, high-tech na sila, 'di ba? May mga kwan na talaga sila, may mga tinitignan nila sa i-Google nila muna kung talagang may saltik o wala dito si Inday Sayad. So talagang magagaling na mga kabataan. So hindi mo talaga siya pwedeng ihalimbawa si Inday Sayad sa mga kabataan. So itong mga mga galamay ni Inday Sayad na mga vloggers na didilis na ang utak bulinaw, so wala na. Unti-unti na sila talagang nauubusan ng bala. Kasi paulit-ulit na lang yung mga sinasabi nila na mahal ang bilihin, kung ano-ano na, basta paulit-ulit na against sa gobyerno ni mahal nating Pangulo na si PBBM. So gawin nila ang lahat, lalo na especially na malapit na silang ma-impeach, yung impeachment niya ay mapupunta na sa Senado. So lalo silang matataranta dyan sila, mga busing, mga madam, 'di ba? Kaya kawawa talaga ito sila. Kaya kawawa to sila. Unti-unti na silang nababawasan sa itong mga king and queen na mga fake peddlers, king and queen. Siyempre ang queen diyan si Dr. Badoy. Biruin mo magsasalita sobrang fake news kaya ang daming kaso. Tapos lahat ng kaso isisi sa gobyerno. Ganyan ang mga tao na yan wala sa hulog eh. Ganyan yung mga utak nila eh. Kaya kasi nung time ni Tatay Digong, talagang grabe ang grabe ang yung siga-siga nila. Siyempre, ikaw ba naman kapit sa Tatay Digong may hangganan din, 'di ba? Lahat yan may hangganan, kahit ang aming mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos, ang aming mahal na may hangganan din sa 2028. Kaya lang, yung hangganan niya pagka umalis sa 2028,